Ano ba yan? Sa lahat ng tunog sa mundo, ito ang pinakaayaw kong marinig. Marcos, anak, bakit ayaw mo ba marinig ang tunog ng kampana ng simbahan? Ang tunog nito ay nagpapaalala sa mga tao na mag-uhol ng dasal para sa mga tao sa kabilang buhay na. Kagaya ng iyong ama, iyong dalawang kapatid, at Si Anita. Dahil sa kanila, ayaw marinig ni Marcos ang malungkot na tunog ng kampana. Ngunit, hindi ito alam ng kanyang ina. Marcos, pumunta ka sa kubo nila Bastian at baka masayan ka pa doon. Opo, Ina. Papunta si Marcos sa kubo ni Bastian nang naalala niya ang nangyari nung umagang iyon. Marcos, mukhang magandang ating aanihin. Opo, magandang lagay ng ating palay ngayon. Narinig mo ba yan? Ha? Ano yun? Tao po! Tao po! May tao! Sino pa kayo? At anong kailangan mo? Pinapunta ako rito ni Don Tiong para sabihin sa inyo, pinapaalis kayo sa lupang ito. Binibigyan kayo ng 30 araw para umalis. Nanay, hindi dapat tayo pinapaalis dito. Naalala ni Marcos ang sama ng loob ng kanyang ama kay Don Tiong na ikinamatay nito. Noong bata pa ang tatay ni Marcos, may nagsabi na hindi sila ang may-ari ng lupang iyon. Kinailangan nila ng abogado pero wala silang pera. Tumira pa rin sila sa lupang iyon pero kailangan nilang magbayad ng buwis. Nalunod sila sa utang dahil ang bagong may-ari ng lupa ay naging abusado sa pagpapahiram ng pera. Amin ang lupang ito. Unang hiya ka, Don Tiong. Sa amin ang lupa. Lahat na lang ng masama ay nagyayari dahil kay Don Tiong. Tignan mo, Ina. Si ama ay namatay dahil sa inis niya kay Don Tiong. Si kapatid ay namatay dahil sa pagtatrabaho niya sa bahay ni Don Tiong. At si Anita naman. Si Anita. Alam ni Marcos ang pagkakaiba ng mga pamilya nila. Siya ay mahirap at si Anita, na anak ni Don Tiong, ay mayaman. Kaya siya ay masipag na nagtratrabaho upang mapatunayan na siya ay karapat-dapat kay Anita. Isang araw habang namamangka si Anita, Anita! Anita! Salamat, Marcos! pagkalipas ng ilang buwan, Marcos, may sasabihin ako sa'yo. Ano yan, Anita? Mahal kita. Matagal na kitang minamahal. Anita, matagal ko na rin kitang minamahal. isang hapon habang sila'y lihim na nagtagpo, Anong ginagawa mo dito, ha? Aray! Anita, umuwi ka na! Uwi ka na ngayon! Marcos! Anita! Huwag mong iisipin na awayin ako! si Anita ay nagkasakit dahil sa panggugulpi ni Don Tiong. Pagkalipas ng ilang linggo, kapag may babaeng namatay, ganito ang tunog ng kampana. Anita! Anita! Mahal ko! Si Anita lang kilala ko may sakit! Paano na yan? Marcos, 2 linggo na lang bago tayo kailangan umalis. Bakit hindi mo tinatanong si Don Tiong kung pwede natin kunin ang ating ani? Nanay, huwag po kayo mag-alala. Hay, oo nga pala. Bakit hindi mo inuwi ang iyong kalabaw? Kailangan matigil ang kalupitan ni Don Tiong. Makalipas ang ilang araw, Oh, anak! Bakit ka bumili ng panina, sweeter, latigo at gola? Kasi po, pag-alis natin, magiging malaya na tayo. Hinahanda ko ang pagiging Panginoon natin, gaya ni Don Tiong.
Nagsinungaling si Marcos sa kanyang ina. Ang totoo ay, itinali niya ang kalabaw niya sa may lupa ni Don Tiong. At sa gabi, sinuot ni Marcos ang mga damit para magmukha siyang Don Tiong at linatigo niya ang kalabaw. Isang hapon, Marcos! Naitupi mo na ba ang mga damit mo? Apa, Pinatay si Don Tiong! Pinatay si Don Tiong! Patay na si Don Tiong? Paano? Kailan? Sino pumatay sa kanya? Ito ang nangyari. Si Don Tiong ay may ugaling maglibot sa lupa niya tuwing hapon. Ngayong hapon, mapalad na hayop na walang Panginoon. Oh my gosh! Anong ginagawa mo dito, ha? Go. Marcos, anak, ayaw mo ba marinig ang... Marcos? Bakit ayaw mo ba marinig ang tunog ng kaban? Tignan mo, ina. Si ama ay namatay. mahal kita. Matagal na kitang minamahal. Anita, matagal na yun. Ay, oo nga pala. Bakit hindi mo inuwi ang iyong kalabaw? At bakit ka tumatawa? Nanay, wag. Nak, bakit bumalik ka ng Purinas Gora Sweeter Latigo? Marcos? Marcos? Naituwi mo. Marcos? Naituwi mo na ba ang mga duwit mo? Pinatay si Don Tiong! Pinatay si Don Tiong! Anita! Swim.